Sa unibersidad, ang ganitong pakiramdam ng moral na kalayaan ang nagbibigay sa atin ng kalayaang sundin ang ating mga akademikong hangarin nang walang takot na masensor o gipitin ng mga otoridad. Ang sentimentong ito ay kapwa pinaniniwalaan ng mga siyentipiko at mga alagad ng sining na tayong lahat ay nabubuhay sa isang komunidad kung saan malaya tayong sundin ang ating moral na kabutihan. Sa kabilang banda, ang ating pang-araw-araw na buhay ay nagsisilbi rin palaging paalala ng ating kalayaang pamunuan ang ating sarili. Habang may kamalayan na tayo ay nakatali sa mga panlipunang gawi at batas. Sa paaralan at sa trabaho, mayroong mga tuntunin at patakaran na dapat nating sundin. Itinuturo sa atin ng ating mga batas na ang karapatan ng isang tao ay laging may limitasyon dahil sa karapatan ng iba. Bukod dito, bilang mga tao, tayo ay may pananagutan na mamuhay ayon sa ating sariling kagustuhan, na nangangahulugang ginagawa natin ang mga bagay ayon sa ating nais bilang mga individual. Gayunpaman, alam din natin na magkakaiba tayo sa paghahangad ng ating mga layunin at kaligayahan. Ang mga hangganang ito ay nagpapaalala sa atin na namumuhay tayo kasamang iba pang mga individual sa lipunan. Isang moral na tungkulin ang protektahan ng ating sariling otonomiya. Ngunit, hindi sa paraang makapipinsala sa kalayaan ng iba na pamunuan ang kanilang sarili. Ayon kay Kaliyahan noong 1984, ang pagbibigay ng ibang kahulugan sa otonomiya bukod dito ay mapanganib sa ating mga moral na relasyon at sa buong moral na komunidad. Binabawasan nito ang ating pananagutan sa isa't isa. Kaya naman, ang ating sariling pag-unawa sa ating otonomiya ay walang katuturan kung walang paggalang sa otonomiya ng iba. Ang ganitong uri ng moral na ugnayan, ang paggalang sa otonomiya ng iba, ay makikita rin sa diwa ng pagkakaisa ng mga Pilipino na walang iba kundi ang pagpapahalaga sa pakikipagkapwa. Ang kapwa ay madalas isinasalin bilang fellow o other. Maaari din itong mga hulugan ng ating pagkakatulad o pakikipag-ugnayan sa iba batay sa propesyon, organisasyon o paniniwala, gaya na lamang ng kapwa guro, fellow teacher, o kapwa aktivista o fellow activist. Maging ang mga vloggers at social media influencers ay madalas binabati ang kanilang manonood gamit ang pinaikling bersyon ng kapwa. Isinasama sa uri ng kanilang nilalaman gaya ng low carb at katsibog upang maipahiwatig ang pagkakaugnay at maipahayag ang empatiya sa kanilang manonood. Ayon kina Pura at Enriquez, habang halos sa mga kultura ay gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga tagalabas at tagaloob, ang kapwa ay parehong sinasaklaw ang tagaloob at tagalabas. Ang isang katulad na values ng Pilipino na ayon kay Saito at Enriquez ay maaaring ituring na isang uri ng pakikipagkapwa ay ang pakikisama o ang kakayahan ng isang tao na makisama at makisundo sa iba. Ang pakikisama bilang isang values ay nagbibigay diin sa pagkakaisa at pagkakasundo. Ang mga Pilipino bilang isa sa pinakasanay sa paggamit ng internet ay nakapagtatag na ng napakalakas na presensya sa online na mundo. Sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts tulad ng Facebook, Instagram at Twitter at iba pa. Sa halip na ang tradisyon ng media tulad ng telebisyon, radyo at pahayagan, nagkakaroon sila ng higit na kalayaan at pagkakataong makakuha ng impormasyon at pagkakakilanlan kanilang hinahangad. Ang pagkakaroon ng online presence ay nagbibigay sa mga tao ng kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit, maaari nitong ilagay sa panganib ang kanilang pribadong buhay. Ang pagkakaroon ng private na buhay ay nangangahulugang pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ang uri ng impormasyon na maaaring makita o makuha ng ibang tao.
Kaya naman, napakahalaga ng privacy bilang proteksyon laban sa labis na pagmamasid ng iba upang maging malaya ang bawat tao na magpakatotoo sa kanilang sarili. Kailangan ng bawat isa ng espasyo kung saan pwede nilang baliin ang mga nakasanayang social norms o gumawa ng maliliit na bagay na labas sa karaniwan sa siyang tumutulong sa pagkabuo ng sariling identidad ng isang tao. Kailangan ng mga taong malayang mag-isip ng mga kakaibang bagay, magpahayag ng mga mapang-ahas na salita, at magluwag ng sinturon o gumawa ng private na gawi paminsan-minsan.